once again, mga minamahala. Ay pinagpahyan na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpaliwanaga. Ating pag-usapan sa gabi ito ang patungkol kay Peter. Kasi sinasabi ng iba, siya ang first pope. Kaya ating alamin kung ano ba itong patungkol sa mga aral patungkol sa kanya, no? Kaya ating alamin. Oo, kasi may vow of celibacy, kasi pag nag-aral ka ng pagpapari, may pinagbawal ang pag-aasawa. No, kung nag-aral ka ng pagpapari. Kaya ating alamin, no, kasi pinagbawal yun sa kanila. Kaya titignan natin yan, no. Mabasa tayo sa Matthew chapter 8, verse 14. Kasi bawal, pero si Peter, mayroon yung asawa kasi mayroon siyang biyenan. Sa Matthew chapter 8, verse 14. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyenang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. Yan, may biyenang babae, no? Ibig sabihin, nanay ng kanyang asawa. Yan, biyenang babae. May asawa yun si Peter. Kaya hindi siya maging unang papa sa Roma. Hindi ko pwede ganun. Kasi kung pare ka o pope ka, sa kanila pinagbawal yun ang pag-asawa. Kaya si Peter, mayroong asawa. Kaya hindi siya pwede, no? Hindi siya pwedeng i-claim. Kasi madaling mag-claim na siya ang unang papa sa Roma. Kaya hindi pwede ganun. Kasi siya ay may biyenang babae. Ibig sabihin, nanay ng kanyang asawa. Ayun, no? At saka, sa Matthew 23:9, basta na dyan. Umpisa natin sa 7, no? Sa 6 na lang. And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues, and greetings in the markets, and to be called of men Rabbi, Rabbi. 8. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. Kaya brotherhood, no? Brother. Oo, kaya pag ibawa sa akin, no? Brother. Yan. Brother Larry o yun, no? Huwag kang patawag. Ano ba? Pastor. Yan, huwag kang patawag, ganun. Pero kung silang magsabi sa iyo yun, okay yun. Pero kung ikaw patawag, ako si pastor, alimbawa, gano'n, no? Kaya, sabi rito, huwag kang patawag. Yan. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon the earth. Yan. Kaya, huwag kang patawag na father. Yeah, father. Yan. Huwag, hindi pwede yun sa spiritual. Pero may tatay tayo sa laman, no? Sa Hebreo 12:9 ba yun? Mamaya na mabasahin natin yan. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Why? Ulitin ko. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Yeah. Neither be called masters, for one is your master, even Christ. Ayan. Kaya huwag kang patawag na father. Huwag kang. Pero may ama naman tayo sa laman sa Hebreo 12:9. Iba naman yun, iba yun. Sa laman yun. Hebreo 12:9. Iba to. Kasi baka magtanong ka pa, no? Paano yung tatay natin sa laman? Meron dito. Hebreo 12:9. Iba naman to Yun yung spiritual yun. Ito sa laman. Ayan. Bukod dito tayo ay nangagkaroon ng mga ama ng ating laman. Ayan. Father in flesh. Upang tayo ay parusahan at sila ay ating iginagalang. Basta yun ang mabasa natin, no?
sa Hebreo 12:9. No, iba yan, ibang ama yan, ibang father yan, no, sa laman yan. Yung spiritual yun eh. Kaya wag kang patawag na father. Yan. Don't say father. We are all brethren. We are brotherhood. Yan. Titus chapter 1 verse 7 and 10. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, severe, just, holy, temperate, holding fast the faithful word as he hath been taught, and he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the uncircumcision. So Tito chapter 1 verse 7 to 10. Basahin ko sa Tagalog. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Palibhasa siya'y katiwala ng Diyos. Hindi magsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil, nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisilangsang. Bakit? Sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli. Yan. Kaya pag isa kang obispo, sabi rito, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Palibhasa siya'y katiwala ng Diyos. Kundi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ng pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil. Nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsilangsang, sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli. Ayan. Kaya hinahanap ko rito no na may isang ito sa size pala. Kaya pala, no? Kaya pala. Sa size. Kung ang sinuman ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsampalataya na hindi maisumbong sa pangliligalig o suwail. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. Ayan, may asawa na isa lamang, no? Asawa ng isang babae lamang. Yan, no? Kasi bawal mo yung pag-asawa pagkatapos kung saan-saan ka pumupunta. Yan. Kaya hindi maganda yun. No? Kasi marami kang mga katulong dyan. No? Silang nakakaalam yan ng mga ginagawa mo. Kaya hindi mabuti yun. Kaya ang sabi rito, kung ang sinuman ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang. Yan. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan. May asawa na isa lamang. Ang sinabi din sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Tapat ang pasabi kung ang sinuman magsisikap
na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sinuman nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan, baka siya kung mapagpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. No, hindi baguhan. Kung sa basketball pa, hindi rookie. No? Kasi pag rookie, alam mo na, medyo kaba-kaba pa yan. Kaya dapat, sabi niya, hindi baguhan. Baka siya magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Yan. Buko dito'y, dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo nang nangasa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Ayan. Gayon din naman ang mga diakono. Ayan, diakono na to, iba na to. No? Kaya dito lang tayo sa obispo na dapat may asawang isa. Ulitin ko ang pagbasa. Tapat ang pasabi ko ang sinuman. Tapat ang pasabi kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi makipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sinuman nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan. Baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Yan, iba kasi pag baguhan ka, no? Sa 7, bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Yan. Kasi alam mo na, pag baguhan, madaling hikayatin o toksuhin. Hindi niya pa kasi alam eh. Hindi niya pa alam yung mga bagay-bagay, no? Kasi, halimbawa, bahay-bahay lang siya. Pero kung lumaki ka rin sa labas, lumaki ka sa palengke, lumaki ka kung saan-saang mga butas, no? Kung sabi nga, no? Yan, yung lasinggo ka, naging adik ka, lahat ng mga bisyo, alam mo rin, kaya tuksuhin ka man, no? Atin kami, o inom ka muna. Hindi na pwede yan. Kahit huwag ka nang umatin. Wag mo na akong painumin. Konti na, no? May konti-container na. Kaya, ang sabi rito, bukod dito, dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas. Nung hindi pa siya nun kay Lord, dapat marami na siyang alam sa mga bagay-bagay sa labas. Marami na siyang mga patotoo na dati siyang ganito, dati siyang ganyan. Yan. Kaya, para hindi siya madaling tuksuhin o hikayatin. Kaya, kasi dapat may asawang isa, no? Na ang obispo ay may asawang isa. At wag mong tawaging ama, father, no? Father, yan, hindi pwede gano'n, no? Pero iba yung kaninang binasa natin na father sa laman. Kaya ang baob silibasi, aral ng demonyo yan. Ito mabasa natin. Kasi hindi pwedeng ipagbawal yung pag-asawa. Mabuti kung gifted ka, na okay na sa'yo. Kasi mayroong basahin muna natin ito. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 4.
Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpaimbabaw ng mga tao na nasipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Yun. Aral ng demonyo yun. No? Na ipinagbabawal ang pag-asawa. Ano pa? At ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Yan. Na nilalang ng Diyos o pagtanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsampalataya at nangakaalam ng katotohanan. 4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang narapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpasalamat. Yan. Kaya ang sabi rito, sa 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa panampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. 3. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Yan, sa mga karni, no? Pinag-uutos. Bawal to. Na nilalang ng Diyos o pagtanggapin na may pagpasalamat ng mga nagsampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Kaya pag binawal mo yung pag-asawa, aral ng demonyo. Ayon sa ating binasa sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 4. Yan, pinagbawal nila yun. No, kasi hindi pwedeng ibawal 'yan, no? Ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 7 to 9. Kasi mayroong naman talaga hindi niya kaya mag-isa. Kaya magningas ka sa kalibugan 'yan. Kaya dapat talagang mag-asawa ka ng isa. Mamaya pagbawal mo yung pag-asawa tapos kung saan ka pupunta. Yan, mamaya magkasakit ka niyan. Kasi alam mo naman, AIDS at kung ano pang mga sakit dyan. Ito, basahin natin. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 7 to 9. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay magiging gaya ko. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, no? Kasi binata siya eh. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Yan. Binata lang siya. Ang isa'y, sabi dito, ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito. Binata lang siya. At ang iba'y ayon sa paraang yaon. Hindi niya kaya mag-isa. Kaya mag-asawa siya. 8. Dapat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay, gaya ko. 9. Ngunit, kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Yan. Kaya kung di mo kayang mag-isa, no, magkaroon ka ng asawa. Yan. Isa lang, no? Hindi naman pwede 4 eh. Wala naman nakalagay diyan. No, hindi pwedeng ganoon. No? Kaya dati 'yon, no, sa Old Testament pa 'yon. Pero sa New Testament, isa lamang. Yan. Kaya hindi na pwede 'yon. Huwag mo sabihin na mabuti nga dahil pinakunti namin. No, dati yan, taga 1,000 yan, no? 700 na asawa at saka 300 yung concubine. Ganun ba yun, no? Na, kung di ako magkamali, no? Kaya ngayon, pinaiksi na lang namin, pinakunti. Hindi pwede ganun. Ang sabi rito, no? Asawa isa lamang. Yan, hindi pwede ganun. Kaya ang pinagbawal ng pag-asawa ay aral ng demonyo. Kasi ang sabi rito, kung di mo kaya mag-isa, hindi mo kayang binata ka lang o dalaga ka, mag-asawa ka. Baka magningas ka sa kalibugan.
Yan, no? Mahihirapan ka. Ito natin sa English. Sa 1 Corinthians, chapter 7, kung dapat naman may trabaho ka. Oh, wag mo naman idamay sa yung problema yung mga anak mo, no? Hindi mo pa kayang mag-asawa. Hintayin mo, no, na maging matured ka. Hintayin mo na maging matured ka physically, emotionally, spiritually, at saka financially. No, wag ka naman pasubo diyan. Wag mo naman idamay sila sa yung mga problema. Kaya, oo nga na hindi mo kaya mag-asawa ka. Pero dapat din naman sana, hindi yung kunting kibot lang, patahin mo yung mga anak mo dahil ayaw sumunod sa'yo. Wag naman ganun. Kaya dapat mag-emotional at spiritual, matured ka na bago mo pasukin yan. Kasi mas mahirap yung ganun, no? Mas mahirap na responsibilidad yung pag-aasawa. Kasi sabi rin na maghiwalay ka sa iyong ama at ina at mag-isa na kayo ng iyong asawa at yung mga anak. Yan. Ito, basa natin sa English. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 7 to 9. For I would that all men were even as I myself, but every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. Katulad sa kanya na walang asawa. 9. But if they cannot contain, pag hindi mo kaya mag-isa, let them marry. For it is better to marry than to burn. Yan. Magningas ka sa kalibugan. No, kung di mo kaya mag-isa. Kaya dapat mag-asawa ka. Pero kaso naman yun, sabi ko nga kanina, no? Dapat naman emotional, spiritual, at ano ka rin, no? Na kaya mo rin magbuhay ng iyong mga anak na mapakain mo rin. Kasi maya-maya kunting kibot lang pag hindi ka pa spiritually matured maya-maya hindi mo mapigil ang sarili mo dahil sa mga problema. At dami mong problema, hindi mo pa hinahanap ang Panginoon. Yan, alaw ng Panginoon yan para hanapin mo siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. No? Kaya ang dami ng problema Kaya pag naduwag ka pa para harapin yung mga bagay na yan, meron nga, kaya nagkakamatay. Nagpakamatay na. Kaya nag-i-stress ka na kasi, nanghihina yung isip mo at puso mo. Naduwag ka na. Yan. Kaya tinapos mo na yung lahat. Yan. Kaya hindi ganun, no? Kaya bago ka pumasok dyan, oo nga, na hindi mo kaya mag-isa. Kasi ang sabi naman sa Ecclesiastes, no? Mas maigi ang dalawa sa isa. No? Hanapin nga natin kundi. Mas maigi ang dalawa sa isa. Kaya kapag may problema ka, no? May makausap ka. Ayan, sa sunod na natin basahin yan, mas maigi ang dalawa kaysa sa isa. Yan. Dito na tayo magbasa sa Luke chapter 20. Yan. Doon pa sa mga damit, no? Hindi natin binabantayan yan, kundi atin din na tinitignan. Yan, sa Luke chapter 20. Minsan hindi na tignan mo, hindi na talaga. Ayan, titignan natin. Sa Luke chapter 20 verse 45 to 47. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na naririnig ng buong bayan, mag-ingat kayo sa mga skriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit
at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinaguga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan, na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng bao, at sa pagpapakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Yan. Natin English. Salyok. Yok. Salyok 20. Luke chapter 20 verse 45 to 47. Then in the audience of all the people, he said unto his disciples, beware of the scribes which desire to walk in the long robes and love greetings in the markets and the highest seats in the synagogues and the chief rooms at feasts, which devour widows' houses, and for a show make long prayers. The same shall receive greater damnation. The same shall receive greater damnation. Wow, mas malaking kahatulan, no? Malaking damnation. Kaya nga yung damit, no? Ang sabi rito na at sinasabi ng kanyang mga alagad na narinig sa buong bayan, mag-ingat kayo sa eskribat, ibig magsilakad na may mahabang damit. Yan, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan. Yan. Kaya mas malaki ang hatol sa kanila. Yan. At saka sa 1 Corinthians, kaya nga minsan di mo dapat magsombrero, no? Kaya pag nanalangin ka o nagsalita ka ng tungkol sa Panginoon, huwag kang mag-sombrero. Yan, huwag ka magsombrero. No? Kung makita mo naman sa wayin mo, wag brother, kunin mo yan. Yan. Kasi minsan hindi niya alam eh. Hindi niya alam na mayroon para doon, mayroon pa siyang sombrero. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 4. Ang bawat lalaking nanalangin o nanguhula na may takip ang ulo, ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapat ang bawat babaeng nanalangin o manguhula na walang lambong, ayan. Kaya sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 4, ang bawat lalaking nanalangin o nanguhula na may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Yun. Kaya wag mong gawin yan, no? Kaya mayroon takip yung ulo mo. Wag mong takpan, no? Wag mong salangsangin ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Yan. Kaya nakita mo naman yan sa kanila. No? Kaya ating ulitin, no? Ating at saka ibigyan natin ng konklusyon. Ayan, no? Kaya si Peter, sabi nilang first book. No, sa Roma. Hindi mangyari yun kasi mayroon nga siyang asawa. Yan. Peter has a wife. Kaya ang sabi rin, don't say father. No? Iba yung sa Matthew 23:9. Don't say father. Kaya huwag kang patawag na father. Yan. Kaya pinagbawal yun kasi lahat tayo magkakapatid. Brotherhood. No? Iba naman yung tatay sa laman sa Hebreo 12:9. No? Iba yun. Sa laman yun, spiritual to. Kaya huwag kang patawag. No? At ang obispo, dapat may isang asawa lamang, isa lang. Yan. Kaya, at saka sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, dapat hindi baguhan kung obispo ka. No, may magaling na aral na dapat hindi ka, no? Ang magsilangsang ay dapat paniwalain mo, ipaalam mo sa kanila. Kahit tanggapin man nila o hindi. Yan, basta malaman nila ang katotohanan na iyan talagang totoo at dapat at nakasulat ayon sa Biblia. Yan, no? Dapat hindi baguhan. Kasi madaling hikayatin kung baguhan, wala siyang alam.
No? Halimbawa, hindi sa dating lasinggo. Hindi niya alam yung mga lasinggo dyan. Kasi sabi nga, experience is the best teaching. No? Iba naman sabi, experience is the best testing. Okay lang kung testing ka lang testing. No? Mabuti lang kung try testing ka lang. Maya pag nandiyan ka na, hindi ka na makaalis-alis dyan. Kaya mahirapan ka na dyan. Malubog ka sa problema mo. Mabuti lang kung makaahon ka pa dyan. Kung iahon ka pa ng Panginoon. Kaya ating pasalamatan yan. Kaya ano pa? No? Kaya ang bawab silibasi, aral ng mga demonyo na ipinagbawal ng pag-asawa. No? Pero kung hindi mo naman kaya mag-isa, mag-asawa ka, baka magningas ka sa kalibugan. Ayun, Kaya, pero pa mag-asawa ka, sabi niya kanina, na mag-matured ka rin, no? Matured ka muna sa, siyempre, physical, nandyan na yan emotional, financial, at spiritual. Kaya baka maya-maya, mas malaking problemang suungin mo dyan na hindi mo kayang disiplinahin yung anak mo. Ikaw pa ang disiplinahin nila. Yun ang mahirap dyan. At bigla mo na lang, wala ka ng, hindi ka matured kasi dyan. No? Baguhan ka dyan. Pumasok ka na lang bigla. Yan. Kaya, ganun yun, Kaya bigyan natin ng konklusyon. Ano kayang konklusyon ibigay natin dito? Ito na lang, ito. Ang John 8:31-32. Ito ang gusto kong mabasa, Kaya ang sabi rito, Jesus said, "If you continue my word, then are ye my disciples indeed." If ye continue in my word, yun ang sabi ni Jesus. Jesus said, "If ye continue in my word, then are ye my disciple indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Yan. Alamin natin ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpalaya sa atin. Praise God. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon na tayo po nakatapos na naman sa pakinig ng salita ng Panginoon. By the Church of Jesus, the leadership of Sabi. God bless everyone. God bless the Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.